August 2, biometrics ko. Approve yung visa application ko ay October. Anong pathway o entry nga ba yung ginawa namin para makapunta dito sa Canada? Ano-ano ba yung mga requirements na dapat ihanda? Hi guys! For today's video, i-explain ko nga sa inyo kung ano nga ba yung program na kinuha ko dito, paano ako nakapunta, ano yung agency, kung agency ba akong in-applyan, may agency ba kaming in-applyan, gaano katagal yung processing, tapos kung ano yung pinakamadali na entry na makapunta dito. Next naman, ano nga ba yung requirements na kailangan mong kunin sa school na pagpapasukan mo dito? Siyempre, yung letter of acceptance sa school dito. Kaya kailangan, ano-ano nga ba yung mga requirements na kailangan yung kunin para makakuha kayo ng letter of acceptance sa school na pagpapasukan nyo dito sa Canada. Ang alam ko, yung requirements na kailangan kunin ay na ipasa sa school ay yung transcript of record mo, diploma mo, tapos yung English as the medium of instruction, Certificate of English as the medium of instruction. Guys, kapag ka na-issuehan ka na ng letter of acceptance, pag lumabas na yung letter of acceptance mo o LOA mo, is okay na. Pwede ka nang mag-proceed sa pagpo-process ng papers mo. Kapag ka nakumpleto mo na yung lahat ng requirements mula sa student requirements, sponsorship requirements, tapos sa requirements mo sa school, nakuha mo na lahat. Eto, pupunta na tayo ngayon dito sa pagpa-process ng visa application. Sa amin kasi guys, is yung nag-aayos ng papers namin, nagpa-process ng papers namin is nandito sa Canada. Kaya yung ginawa namin is pinicture namin lahat. Kailangan guys, naka-scan to lahat. Yung malinaw, kailangan hindi malabo, tapos yung picture niya hindi papaling-paling, ganun. Kailangan talaga is maganda yung pagkaka-scan niya. Guys, last na requirement is yung gagawa kayo ng letter. Ano ba yung nakapaloob sa letter na to? I-state nyo yung reason bakit mo pinili na mag-aral dito sa Canada na nakaano siya paragraph form. Yung amin yata na na-require is 4 pages yata. Gagawa ka. Yung sa first paragraph, yung introduction or yung family background nyo. Basta ipaliwanag nyo lang or i-describe nyo lang about sa sarili nyo, tapos yung about sa family nyo. Next naman is yung sa pangalawang paragraph naman, i-state nyo doon yung why did you pursue to study abroad. Basta yung maging honest lang kayo sa sasabihin nyo dito. Ipaliwanag nyo lang talaga kung bakit mo gustong mag-aral dito sa Canada. Next naman is yung financial details nyo. Ano ba yung nakapaloob sa third paragraph na to sa financial details? Like, kunyari, who will support you, kung ano yung relationship niyo sa kanila, o kung sino yung magsusupport sa akin, si tita. Kung sabihin nyo lang kung ano yung relationship nyo doon, kapatid siya ni daddy, ganun. Is yung sa student obligation. Ano nga ba yung, as a student, ano nga ba yung obligation mo? Next is yung ties to the Philippines. Ibig sabihin guys, reason mo, bakit ka babalik ng Pilipinas dito? Kailangan talaga is, ayusin nyo yung sagot nyo. Reason mo, bakit ka babalik ng Pilipinas? Ganun, sabihin nyo. Kasi, nandito lang talaga ako para mag-aral, ganun. Tapos sabihin nyo, nandun yung parents ko. I-state nyo lang kung bakit kayo babalik sa Pilipinas. Ilalaman dapat ng letter na gagawin mo. Umabot siya ng nasa 5 paragraph siya na kailangan explain mo lahat doon ng kinakailangan. Tapos kung ang makuha lahat ng requirements na dapat kunin, ay sinend ko na lahat ito sa nag-aayos o nagpa-process ng papers namin. Tapos nung sinend ko na lahat sa kanya, may LOA na ako. Tapos sinend ko na lahat sa kanya, kumpleto na lahat, wala nang problem sa papers, is nag-proceed na kami sa medical. Schedule ka na niya para sa medical. Yung medical pala guys is sa St. Luke's. Yata doon is nasa around 14,000 pag nagpa-medical ka sa St. Luke's. I-schedule ka na yung requirements doon. Sasabihin naman niya sa'yo kung sino mag-aayos ng papel mo. Yung binigay lang namin na requirements doon. I-tell na yung form, yung sinend sa email namin. Tapos yung letter of acceptance mo sa school. Yun yung kailangan mong ipakita. Noon, kapag nag-medical ka na, July 17, pag ibibigay sa yung e-medical sheet yata yun, e-medical sheet, kasi isa rin yun sa requirement. Tapos pag nakumpleto mo na, yung pag nasend mo na yun, doon na yung ipapasok yung papel mo sa may immigration, ipaprocess na niya. July 17 nga yung naging medical ko sa may St. Luke's. Tapos lalabas yung result doon, mga after 1 week to 1 month. Tapos, uuwi ka na nun, isasend mo na lahat sa kanya ng mga requirements. Tapos, siya naman, aayusin niya na
compile niya na yung mga lahat ng requirements mo. Tapos kapag nasend mo na sa kanya lahat ng mga kinakailangan na requirements, sasabihin naman niya sa'yo kung may problem pa doon o may kailangan ka pa bang kunin, may kailangan ka pa bang ayusin. Pag sinabi naman niya na okay na lahat, hintay ka na lang. Papers mo, na-process niya na yung papers mo, na-send niya na pa yung papers mo ng lahat ng requirements doon sa may immigration. I-email naman yon, may isa-send na letter na okay na. Kaya ang gagawin mo na lang kapag na-process na yung papers mo is wala ka na ibang gagawin kundi ipagdasal. Ipagdasal na sana walang maging problema, sana maging smooth lang, think positive lang guys. Na ipasok siya ngayon, kinabukasan or in 2 days is kailangan mo nang mag-biometrics. Kailangan mo nang pumunta sa Canada Visa Application Center. Alam ko sa Makati siya. World Center Building, 29th floor. Doon siya. Isasend naman sa inyo yung mga instruction kung ano yung kailangan yung dalhin, kung ano yung kailangan yung gawin. May kailangan lang kayo i-fill out doon. Pagka naka-biometrics na kayo, pagkatapos ng biometrics ay hihintayin nyo na lang yung approval ng visa application nyo. Ibig sabihin na kapag nakapag-biometrics ka na, ay ma-approve ka na. Depende pa rin talaga to sa immigration officer na mag-aayos ng papers nyo. Magdasal, yun yung masasuggest ko sa inyo. Ipagdasal nyo, walang maging problema sa mga papers nyo, ganun. Kasi kung meron man, magme-message naman yung immigration kung ano pa ba yung kailangan o hihingi nilang information. Pero sa amin ni Kuya, wala namang naging problem. Yung kay Kuya kasi is napakaswerte niya dahil napakabilis lang approve yung visa niya. 17 is na nag-medical ako. Tapos July 31 is doon na ipinasok yung papers ko sa immigration. Tapos August 2 is yung biometrics ko. Approve yung visa application ko ay October. October siya. October na approve yung visa application ko. Ang masasabi ko lang sa inyo guys, matuto tayo maghintay kung ipagdasal natin yung application natin, yung student visa application natin. Ganun, wag na kayo mag-overthink kung ganito, ganyan. Basta wala namang mali, wala namang kulang sa requirements na pinasa nyo, is huwag kayong mangamba o huwag kayong masyadong mag-isip. Kasi nga sabi nga sa isang Bible verse, when the time is right, the Lord will make a way. May nakuha kayong aral o may natutunan kayo sa video ko na to kung paano nga ba yung ginawa ko para makapunta dito. Kaya kung gusto nyo din na makapunta dito, sundan nyo lang tong video ko or i-follow nyo lang. Pero ito guys, yung sinashare ko sa inyo is based lang sa experience namin. Hindi ako expert or what. Basta kung ano lang yung ginawa namin para makapunta dito is yun lang talaga yung i-share ko sa inyo. Kung gusto mo rin makapunta dito, wala namang imposible. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo, tapos huwag kang mawawalan ng pag-asa. Basta maging dedicated ka lang. Ang harap mo is matutupad. Hindi man ngayon, pero sa susunod na mga buwan, sa susunod na panahon is makukuha mo din yan. Na nga lang yung video guys, kung may katanungan pa kayo, kung may iba pa kayong katanungan, is mag-comment lang kayo sa may comment section at sasagutin natin yan. Kaya kung isa kang ang gusto mong makapunta dito bilang isang student visa, dahil ito yung pinakamadaling entry dito, pumunta na kayo guys. Basta kayang-kaya ng financial, kaya nyo, makakapunta kayo dito. Kaya salamat sa panonood guys. Kung umabot kayo sa dulo, umabot kayo sa part na to, thank you for watching. Bye-bye.